True, Drew. Yay! Yan, tinigil. English only? Okay, sige. Para ganahan kami Actually, we've been talking in English all No, day, don't night. give them anything that we have encountered. Ano ba yan? So, Oh, the feeling of being a P-pop based on my my puhunan. My experience is very, very broad shoulders. broad and different from Broad man. others because the most of the people or the Filipino people know or knew about the life of a trainee based on what they are watching. Love. For example, they Di ka ganyan had... mag-English kanina. Okay, sige. Totoohanin ko na. My life as a people training is hard and you may see it as very at ease, very just, chill and relaxed, but actually it's not. You know why? Oh, why? Because there's this endless challenges along the way that every time that you conquer a challenge, it's not always, It's not always it's not fun. the Tagalog na nga. It's not always fun. It's not always... So, eto guys, nung pumasok ako ng pipa, parang ini-expect ko talaga na parang magiging masaya or magiging happy ako dahil matutupad ko na yung pangarap ko. Pero yung pagdating mo dun sa pag-pursue ng pangarap, mapapasabi ka ng hindi pala masarap hindi Di madali. madali itong Di siya ginagawa ko. madali. Tapos, parang i-feed mo yung sarili mo ng paulit-ulit na, pag mayari, meron kang tawag dito, hinakaharap na challenge. Parang naturally, ang mangyayari, i-feed mo yung sarili mo na challenge lang to, pagsubok lang to, malalagpasan namin to. Pero hindi kasi, ang nangyayari, every time na may na-encounter kang challenge, kunyari, nag-challenge, natapos, magiging masaya. Pero biglang, alam mo yun, may encounter at may encounter pa rin kayo. Kaya masasabi mong, hindi natatapos yung mga pagsubok na nararanasan. And ang nakaka-drain sa part na yun, yung parang every time na may challenge, lagi mong i-feed yung sarili mo na okay ka lang, na matatapos rin to. Nagigets nyo ba yung point ko? Na parang yung pagsasabi ko sa sarili ko na magiging okay lang yung lahat, hindi ko na siya na-feel na parang genuine na gaganahan kang kasi matatapos yung challenge. Parang There's always another challenge after a challenge. kahit Kaya sabihin hindi ko sa siya sarili ko natatapos. na matatapos din to, pag natapos yung current challenge na May nararanasan another namin, challenge. meron na namang next. Ganon na yung nafe-feel ko. Yun yung ano yun? Ang galing, first time Love ko. you. Anyway, sana nagigets nyo. Ayan, nagigets daw nila. Yun yung sa akin. Wala, ang serious ko na. Pero yun po yung nafe-feel ko personally. Pero, ang maganda kasi sa Sixth Sense, hindi ko binabrag kung ano yung meron yung Sixth Sense pero yung buhay ng mga Sixth Sense members, natutunan ko along the way na hindi sila basta-basta gumigive up. Yung ibang essence dito, hindi alam, pero umalis po kasi ako sa Sixth Sense noon para magpahinga dahil hindi ko po kaya na-shock ako dun sa stress na hatid or batid ng P-pop industry. So, medyo nagpahinga ako para ang tawag dun, sukatin or sumahin ko muna kung kaya ko ba talaga. Akala ko ayoko na kasi nga ba yan, kumbaga yung edad ko rin na parang nasa edad na ako na dapat nag-work ako, di ba? So medyo may pressure na nung time na nagpahinga ako. Inuman ng mga papan. Pero yung Una kantahan lang, tapos ngayon nawala na tuloy yung karaoke. Anyway, nung time na yon, isa sa mga parang nagpabalik sa akin. Dalawa yun eh. Ako, tsaka si Kuya. Si Ouija tsaka si Drew yung nagpabalik sa akin. Kasi
Una, ang pinakamalaking factor talaga kung ba't ako bumalik, si Drew. Kasi, naaalala ko yung time na in-invite kita mag 6 months. Di ba may parang meron kaming pact na, sige, pag umalis ka, alis na lang din ako. Hindi naman ganun. Biruan lang siya, actually. Pero, tumatak kasi yun sa akin eh. Pero alam ko namang hindi naman ako umalis kasi. Before pa kami pumasok ng Six Sense, if something bad happens sa Six Sense to him, alis din ako. Kasi, ako yung nag-invite sa kanya. Or ako yung nag-ano sa kanya. Kasi, Ganun. parang kumbaga, kung nandun ka, nandun ako. Kung wala ka, wala ako. Siyempre, parang ang ganito, sana maintindihan nyo, pero yung thinking ko noon na kung mapapahamak ako sa nangyayari, dapat ka na rin umalis kasi wala ako doon to protect you, or kung hindi ko nga nasalba yung sarili ko, dapat ka na rin umalis kasi mapapahamak ka rin. May ganun. Pero kaya ako bumalik kasi nung time na nagpahinga ako, nagko-continue siya. Na parang imbes na siya yung umalis dahil umalis ako, bumalik ako dahil nagstay siya. Parang ganun yung nangyari. And lalong mas naka-trigger doon is si Ouija na as a leader, hindi niya ako sinaraduhan ng pinto na parang sinabi niya na actually hindi nga lang one time, parang lagi niya ako nire-remind nung nagpapahinga ako na the door is always open for me. Kasi ikaw si Pen. Kasi parang ganun. Tapos isa rin sa nagpabalik sa akin is yung manager namin. Kasi na-feel ko na wala namang perfect na manager, guys. Minsan nagkakaroon din kami ng tampo or mga parang rant. O loko, yung na personal. Dun sa mga experiences namin. Pero na-feel ko nung time na nagpahinga ako, yung parang Hindi niya rin gusto yung Hindi pahinga niya. hindi lang yun eh. Parang sabi ng manager namin na iba yung takbo ng group. Nung wala siya. Kung ando doon ako. Nung wala ako, at kung ando doon ako. So, parang, yun lang din naman yung hinihingi ko kung may calling ba talaga ako dun sa P-pop. Eh, sa tingin ko, malaking ambag din na parang kung babalik ako. Hindi ko sinasabing malaking part yung presence ko or dapat ako nasa Six Sense, pero alam ko sa sarili ko na mas mapapabuti or mas malaki yung maiaambag ko kung kasama ko sila. Lalo na yung original 5 members. Pero as time goes by, natutunan ko rin naman na mahalin din talaga lahat. Or i-accept yung mga nangyari. Kasi nga, siguro, kaya rin ako, nung umalis ako, isa sa mga natutunan ko is parang, yun nga, pagtibayin yung mentalidad ko na onting challenge lang, nasya-shaken ka ngayon, dapat ano ka na talaga, matapang ka na. Di ba? Matapang na ako. Galing. You have to have faith in your group. So parang yun, naging mas malakas yung loob ko, mas kaya ko na Hindi, okay lang yan. mas kaya ko nang harapin yung mga onting hamon sa journey. Hindi lang sa life, sa journey. And what makes it interesting, Umiyak ka na. hindi na ako naiiyak kasi Wala na. aminin yun, daming nangyayari. Dami na Napaiyak sa amin. I'm glad you came back. Actually, masaya rin ako kasi syempre, hindi lang naman sa Six Sense yung mga kasama ko, pati yung Essence na naging part na ng daily routine ko nung early days na. Alam niyo ba, I'm guys? so happy. Sad fact. Sad fact. Nung wala siya, guys, nagchat-chat ako dyan paano kapag namimiss ko siya. Like, kunwari, nalulungkot. May times kasi na nalulungkot ako, tas parang naalala ko yung presence ni Kuya Ped na parang kapag hindi ako okay, ipilitin ka niya maging okay. Pag yan, papatawanin kahit kainis na. Hindi, at saka yun din, yung parang iba ka, alam mo, hindi ko naman sinasabi na na kung wala ako, parang sobrang na ng mga nangyayari, sakit na sa ulo. Iba ka, nasasaksihan ko rin kasi na kapag ando doon ako, na alam ko kung kailan ko sila kailangan pagaanin. Gets nyo ba? Yes. Yung parang, pag, ako kasi nakikita ko kapag nabibigatan na sila eh. So, alam ko kung paano ko sila bibigyan ng something para mapagaan yung damdamin nila.
iniisip ko, paano kung wala ako doon at walang nakaramdam ng ganun. So, parang sabay-sabay naggaganon yung energy ng bawat isa sa kanila. Ayun. He's the sunshine. Pero ayoko din naman i-feed kayo guys na parang ako lang yung may parang isa sa mga malalaking na iambag dito sa group. Maraming na iambag bawat isa sa amin. Like, ayun nga, maraming times na nag-give up yung mga members. Pero 'di ba, napansin nyo, si WG, ako, isa sa mga nagtitrigger sa amin na maging strong is yung bunso. Kasi kung yung bunso nga ang lakas kami pa kayang mga kuya, 'di ba? Yun yung nasabi ko. Same sa ibang members na nagsistay. For example, lahat sila nakaka-inspire in a way. Like, lalo na si Klein. Si Klein, may na-share siya sa amin na I don't wanna share too much, pero parang isa sa mga dreams niya, di ba, is maging P-pop. Parang marami na rin kami na-encounter na kung ako sa kanya, susuko rin ako parang ganun. Pero nakaka-inspire siya in a way na despite everything na negative, nakakahanap siya ng mga positive ways to parang encourage the members. Always yan, wala yung palya si Klein. Kahit mapapasabi ka na nga lang na parang, hindi ka ba napapagod? Na parang, hindi ka ba nakaka-feel na ng giving up, gano'n? Kasi wala siyang sign ng giving up. Though, alam naman natin, di ba? Yung mga ganong tao na positive thinker, may mga times na nag-give up din yan. Most probably they're by themselves. Si Asa din, kasi yung pressure na parang same as me, yung parang nasa edad na kung saan dapat nag-work ka, ganyan. Nakaka-inspire din in a way si Asa na he survived. Despite na yung background niya is different from everyone. Siya kasi yung parang yung Marami siyang opportunity. kumbaga yung mga nangyayari sa amin, parang hindi pwede ka nang umalis yung ganun. I mean, susukuan mo na Pero you can see to him na gusto niya talaga yung ginagawa niya. Si Lee din, nakaka-inspire din si Lee kasi parang isa siya sa mga sobrang Stable yung life privilege to reach everything. Hindi kasi nasabing mayaman Basta siya stable or what. siya before siya mag-6 I mean, maraming kaya si Lee, we can see it in him. Marami siyang kayang gawin at i-reach. Actually, mas stable pa nga siya nung wala siya sa 6 Sense kasi. Pero he always choose us or the group. Yun yung nakakabilib sa kanya kasi sobrang hirap ng journey namin here as a 6 Sense, as P-pop. Pero kahit ganun yung na-experience namin, kahit parang kung iisipin mo parang kang di naman sa word na downgrade, yung parang kasi P-pop kasi di naman ganun, parang kung nung wala siya sa 6 Sense, parang sobrang stable ng life niya. Hindi naman, parang pero ngayon, tahimik, kalmado, wala masyadong gulo, problem. ganyan. Pero, guys, to sum it up, ang sinasabi ko lang dito, hindi lang ako, hindi lang si WG yung may story to tell. Lahat ng members na yan, meron yung something in them na siguro hindi lang talaga sila ganun ka-vocal pa. Pero madalas kasi ako tsaka si WG yung talagang vocalist kasi. I mean, kami yung parang nakakapag-rely ng maayos when it comes to experience. Pero yung iba dyan, meron din niyang i-share sa inyo. You just have to wait and let them share when they're ready. Actually, yung mga sinabi ko ngayon, hindi ko siya masyadong nasi-share sa lahat. Or kahit sa solo live ko. Ewan ko, 12:30 na kasi. Pero ayun guys, despite everything, wag kayong mawawala ng pag-asa like us. So, actually, isa sa mga reason kung ba't di kami sumusuko is ito kasi nanonood Hindi, dahil sa inyo. Kasi ba't pa kami lalaban kung wala naman kaming pinaglalaban, di ba? Kayo guys yung pinaglalaban na. Paano kayo magkakakilala lahat kung wala kami, di ba? Wala. Kasalanan pa namin. Hindi, I mean,
we already built like, hindi naman community, pero parang may samahan na tayong nabuo na ang hirap buwagin, ang hirap hayaan na mawala. At saka gusto pa namin maka-experience ng marami through our dream. Alam mo yun? Kasi ayaw namin mag-ayal sa iba na yung sumuko dahil nahirapan. Yung ganun. Huwag ka naaalis ha. Shh, nagbanta. Tama na. Okay na. Worth it din ng lahat. Okay, tapos na po ang soft hours. At tayo po ay magha-hard hours na. Let's go! Rock and roll in the world! Love you all. Love you both. Na tayo. Tama Love na you yun. guys. Oo nga. Huwag na tayo maging, huwag na tayo masyadong malungkot. Ay, Let's be, na lang, fueled up with the stories. Diba? Basta di na nga ako aalis. hindi alis yun. Tignan mo. Panoorin nyo, alis yan. Di ba bumalik ako? I always want, sinabi siya, mahalaga to eh. I always want to be an idol and you guys inspire me talaga. Oh, thank you so much. It's really, we really appreciate it na... Nai-inspire ka because of us. Yes. Actually, isa to And sa mga happy ako. advocacies namin. Advocacy niya. Ako pala, personally. Advocacy niya personally. Ito guys, ngayon ko lang i-share. Screen record nyo to. Hala, nung La, utos pa talaga. Isa sa advocacy kung bakit gustong-gusto ko pong mag-P-pop idol is ipakita sa lahat na ipakita sa mga nangangarap na kayang-kaya nila. Kasi gaya nyo, hindi rin naman ako nag-start na nabibigyan ng opportunity. Naghabol talaga ako, like hinanap ko talaga yung opportunity, like the members. And ang gusto kong maging advocacy ko is yung mga simplest way ba. Kunyari, may pimple ka? Go! Di naman yan hadlang eh. Maliit ka? Oh, di naman yan hadlang eh. Maitim ka? Hindi naman yan hadlang eh. Marami, yung mga ganong bagay guys, hindi dun masusukat yung yung kagustuhan mong maging P-pop. Gets nyo ba? Ikaw, anong advocacy? May advocacy ka eh. Avocado ba yun? Nakalimutan ko. Kala ibig sabihin hindi yung advocacy ko, hindi siya important. Basta meron, I forgot lang. Pero yun yung gusto kong ma-feel ng mga nangangarap. Gaya ni... Kalimutan ko yung pangalan to. As of the moment, ginagawa ko lang tong P-pop right now kasi this is my dream. This is what I want to be. And I really love what I do. Ako pinopursue ko yung dream ko na to. Dala-dala ko yun. Yung parang, kung gusto mo maging idol, tignan mo siya kasi kaya niya. Parang ganun. If you really want to do it, if you really want to pursue it, then do it. Do it! Do it, best friend. Lagi nyo do it. D-O-E-T. Do it. Do it. Tapos dagdagan mo ng best friend sa dulo. Sabi ni Jill siya is, I don't know how to start. Marami kang ways to start, Jill. Pwede kang... Ito bibigyan ko kayo ng broad perspective kung paano mag-start. Kung sa tingin mo hindi ka pa magaling or di mo pa kayang i-carry yung sarili mo na mag-dance. Kasi syempre mag-audition ka. Kailangan mo ma-discover, kailangan mo mapansin. Kailangan mo mapagaling yung sarili mo or masanay yung sarili mo sa pagsayaw, sa pagkanta. Kung ano yung sa tingin mong nagkukulang ka at sa tingin mong makikitang butas sa'yo, yun yung yun yung anong tawag ito? Fokusan mo. Para hindi nila siya makita as butas or flaws. Pag nag-audition ka or gusto mong mag-pursue. Gets nyo ba? Ako hindi ako singer. Dancer lang talaga ako. Isa yun sa mga pumigil sa akin noon nung mga early years para mag-audition. Kasi feeling ko hindi ako mabibigyan ng chance kumanta. Pero pinukusan ko siya. Like, nag-aaral din ako kumanta. And by the time na ready na ako, boom! Ayun, pwede ka na mag-audition, pwede ka na maging active sa TikTok. Ano yung pinractice mong song? Yung pinang-audition mo?
Yung pinang-audition kong song or yung Pinerfect, yung lagi kong kinakanta. Pina-practice niyo Yung yung Dati by J. Rowan. Yun. Actually, may video pa ako nun, pero wag nyo nang tignan siya. Ako, I was just really privileged to have the skills before I can even pursue. Kasi I was a big fan of K-pop talaga. And magsasayaw ako sa kwarto, magkakabisado ako ng multiple K-pop dances and kakabisaduhin ko lahat yun. Tapos meron ako isang buong playlist, tapos sinasayaw ko yun araw-araw. Like, yun. Tapos, yung mga vocals, like, privileged ako na parang nakakakanta din ako kasi I came from a family na musically inclined. Tapos parang, Ang nagigets ko si Drew, yung kulang sa kanya noon is yun din, parang kay Jill siya is yung kung paano magsa-start. Kasi nasa kanya, ready na siya eh. Wala lang talagang opportunity pa nung time na yun. yeah. Hindi kasi ako naging aware pa nun sa P-pop. Wala talaga akong idea about P-pop. Tapos parang, naging fan lang ako ng SB19 nung mga bandang What na. Tapos parang nag-hold sila ng audition. Basta parang late na din ako nakahanap ng mga pagka-audition and hindi naman ako hindi ko natuloy. And happily. Nabunot siya ng... Nabunot ako ni Kuya Pen. Nakita niya ako may post na TikTok dance. Do It Pen 2024. Nag-comment ako. Actually, minamatahan ko na to si Drew sa dance kasi meron na kami ni Jilly na idea before na parang kung sakali magkaroon tayo ng opportunity na maging P-pop, maghatak pa tayo nung someone na we can work with, ganyan. Marami na kaming ina-eye na potential maging member namin. But sadly, hindi kami nagkaroon ng same journey ni Jilly. May napunta kami sa ibang group. Pero nasa same at least nasa same industry kami, di ba? Wait lang, sabi ni Jill, mom niya daw yung naging hadlang. Actually, ayun yung medyo mahirap. pero pag nakita naman nila na you're very into it, malay mo, di ba? Anyway, kahit ganyan yung parents mo, gawin mo pa rin kung anong gusto mo. Kasi, you do what you love, you do what makes you happy. At the end of the day, sarili mo yan. Kasi, if makita nila na masaya ka sa ginagawa mo, they will also love what you're doing. And sometimes, kaya lang naman nila tayo napipigilan sa mga dreams natin is, meron kasi silang back in their minds, alam nilang magiging hard for you. Yung parang ganun, as a parent, ayaw ka nilang masaktan, ayaw ka nilang mapahamak. So, ipagpapalagay na nila sa isip nila na wag ka na dyan, mag-iba ka na lang. Pero if makita nila na kaya mo nga, di ba, malay mo, mabigyan ka, tulungan ka pa nila at sila pa yung sa'yo, push sa'yo. Gusto ko maging dancer, singer, pero ala akong confidence, kaya nagsusupport ka lang ako. Basta kung gusto mo, gusto mo. Kahit Sige. kahit right now, itago mo muna sa magulang mo mag-audition kapag nakuha ka, nandun ka na, nagte-training ka na, tsaka mo sabihin. Mag-enda tayo ng one, dami nating sinabi. I'll meet you on the stage, Jill. Ano daw yung mga tips mo sa mga walang loob mag-audition? Walang lakas ng loob? Okay, so sanabi niya nung isa din na yun nga about confidence. Isa sa mga magiging challenges nyo talaga is yung confidence. Yun yung sinasabi ko guys, yung may pimples ka, may di ka ba confident sa itsura mo? Yun yung feeling kong magiging challenge for you. Pero one thing na nakatulong sa akin is to find your wag mong tignan yung flaws. Wag mong tignan yung flaws mo masyado. Tignan mo kung saan ka nag-excel. Tapos yun yung focusan mo. Pakitaan mo sila. Tsaka hindi ka naman nila i-judge na parang, yan, mali. Oo Hindi nga, naman ganun. wag niyong unahan yung mga tao na i-judge ka dahil... I-judge ka nila kasi naghahanap sila ng potential. Na, At saka, guys, i-judge ka talaga ng mga tao. yes. Unahan mo na. Huwag mo nang isipin na baka i-judge nila ako. I-judge ka talaga ng mga yan. Kung i-judge ka nila, bigyan mo sila ng judging criteria. Lagi ko nakikita to si Kai, pen may inspiration sa dance. Thank you, Kai. Sana mapaigting mo pa yung dance journey mo.
Yun lang naman. May audition ng P-pop sa June 15 but I don't have the courage. No, masyado akong maraming insecurities. Well, di naman namin ikaw ipipilit na audition ka. Siyempre, may time pa rin kung kailan mo ma-feel. Pero alam mo, na-experience ko sa top class. Kasi may ganyan din ako yung parang insecure ako. Kasi siyempre, aminin na natin ang dami talagang pogi at saka talented sa mga ganyang audition. Ang in-anticipate ko na lang nung nag-top class ako is yung makikwento ko sa iba after ko mag-audition. Yung, kunyari, di ba nag-audition ka sa ano? Oo, ang saya, nakita ko si ganyan, sumayaw ako, ito yung sinyaw ko. Yun na lang yung ina-anticipate ko. Kasi at least I gained the experience. Ito yung same as yun sabi ni Kuya Ouija. If you want to be in this industry, you have to have thick skin. Kailangan makapal ang pes ng sabi ni tao. Ouija, kailangan kapalan mo, wag kang magiging masyadong manipis. Pero anyway, para the masugatan. first thing is you have to conquer your insecurities. Una mo naman kalaban is yourself. Talaga. Kapal. Kailangan makapal ang muka. Parokya ni Edgar Musical. Totoo ba yan? When ba yan? Makapal naman face ko. Then, makapal yung face in terms of presenting your talent. Makapal din naman mukha namin na ganitong harap-harapan. Pero, when it comes to your talent, kung gusto mo talaga mapansin, dapat buo sarili mo. Kaya mo yan, self. Kaya mo yan, self. Hindi ko kaya self eh. Kayanin mo self, pero gusto mo maging P-pop eh. Nahihiya nga ako self. Self ano ba? Naman na yan! Kaso, ang layo ng oras. Kung gusto mo, may gusto mo. paraan. Malayo, puntahan. Mahal pa masahe, pag-ipunan. Walang pang-ipon, magtrabaho. Walang trabaho, yung baon mo, tipirin mo. Dedication, guys. You can do it. May answer sa lahat ng question na yun. Pero I think we have to end na. Everyone is nagsusuko na. Sumusuko na sila. Oo nga, guys, 12 na. Mimilit pa kasi Good night, guys. Good night. I think everyone is really, they want to sleep na. Oo nga. Bye-bye. Tama na. Tama na guys ha. Tama ng pagpapanggap. Pero thank you sa time. Guys, maraming salamat sa mga nanonood. We love you guys. We love you all. At ano ba yung mga dapat nating sabihin? Happy Mansari, Happy Essence, Happy Mansari sa Athens. Happy Mansari sa amin. Happy 6 Mansari sa Essence. 12th Mansari na yan. Ay, ilan ba? Ilan ba? At saka second Mansari namin since debut. Ilan ba? At saka second Mansari namin since debut. Panis. Spotify. Thank you guys. We love you guys. We love you all. Bye-bye. Stream HUG Good and night. pre-save Ligoy Ligoy to be released Oo, on Shine. June Yan, 14. Hindi lang si Shine. Sa lahat ng mga gusto Tama na maging P-pop idol, magkikita pa tayong lahat. Promote.